So, bilang mga disciple ng Panginoong Yesus, ay paano ba tayo magiging watchful sa kanyang pagbabalik? Una, do not borrow someone else's spiritual life. Pangalawa, keep your lamp burning through daily faithfulness. Number 3, stay alert because you do not know the hour. Number 1, pag-usapan muna natin, do not borrow someone else's spiritual life. Huwag kang manghiram ng spiritual na buhay o pananampalataya ng ibang tao. Basahin natin ang simula ng Matthew chapter 25, verse 1 to 7. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Maring tinatanong mo, kung bakit ba nag-aantay ang 10 dalaga sa bridegroom? Kasi sa panahon natin ngayon, kapag wedding, may invitation, nakalagay doon, ceremony, 3 p.m., reception, 6 p.m. Pag late ang groom, usually, problema yon. Pero sa panahon ng Panginoong Yesus, iba ang wedding custom nila. Sa Jewish wedding noon, ang bridegroom ay pupunta sa bahay ng bride. Kadalasan, kasama yung kanyang mga kaibigan. May mga ceremonies doon. At pagkatapos, magkakaroon ng procession papunta sa bahay naman ng groom o sa bahay ng kanyang family kung saan gaganapin ang wedding feast. Dahil ang prosesyon ay madalas nangyayari sa gabi, kailangan ng mga bridesmaids o attendants, yung mga dalaga na ito, na may dala silang ilaw. Ang role nila ay salubungin ng bridegroom at samahan ang procession papunta sa celebration. Kaya hindi sila naghihintay dahil wala lang silang magawa, kundi mayroon talaga silang assignment. May role sila. Sila ang sasalubong. Sila ang magbibigay liwanag sa daan. Sila ang bahagi ng joyful procession papunta sa wedding feast. At dito, nagiging meaningful ang sinabi ng Panginoong Yesus. Lahat ng 10 dalaga ay lumabas upang salubungin ang bridegroom. Lahat sila may lamp. Meron silang ilawan. Lahat sila mukhang bahagi ng wedding celebration. Kaya lang, may 2 grupo ng dalaga. Yung 5 ay hangal o foolish. At ang ikalawa ay matalino o wise. Na anong kaibahan ng 2 grupo na ito? Ang 5 dalaga na matalino ay naghanda hindi lang para sa maagang pagdating ng groom, kundi pinaghandaan din nila ang maaring maging delay ng groom. Kasi hindi nila alam kung kailan talaga ito darating. Samantala, ang mga hangal o foolish na dalaga ay may ilawan nga, pero walang dalang extra na langis o oil. Alam mo, sa panahon nila noon, posible talaga ma-delay ang groom at wala itong tiyak na oras kung kailan ang dating. Pwedeng may final arrangement sa family, discussions, o delay sa procession. Kaya kung ikaw ay bridesmaid, dapat alam mo, hindi sapat na may ilawan ka lang, kundi kailangan ay may oil ka din na pasobra. Kasi hindi mo alam kung gaano kakatagal na mag-aantay. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ang bridegroom. Ang kanyang pagbabalik ay tiyak na tiyak, pero yung eksaktong oras, araw ay hindi natin alam. Kaya nga ang isang disciple na gaya mo at gaya ko ay hindi tinatawag na hulaan ng oras, kundi tinatawag tayong maging handa. Kaya hindi sinabi kung kailan, kasi para maghanda tayo. Kahit na hindi natin alam kung kailan talaga yung dating. Kasi pag sinabi kung kailan siya darating, baka mamaya maghahanda lang tayo kapag malapit na yung date. Baka hindi pa, pag malayo pa, relax lang muna. Kaya nga, ang pag-aantay ay hindi date setting, hindi paranoia. Hindi bawat balita ay gagawing countdown, kundi ang point ay tinatawag tayo na maging laging handa o readiness. Ang pag-aantay ng mga babae sa parable ay larawan ng spiritual waiting ng disciples.
Habang nag-aantay tayo sa pagbalik ng Panginoong Hesus, ay may role tayo. Hindi tayo passive. Hindi tayo nakaupo lang, kundi we are called to shine. We are called to live faithfully. We are called to be ready. Kasi tingnan mo, kung hindi tayo ready, nung dumating ang bridegroom, saka na-realize ng mga hangal na dalaga na aandap-andap na yung kanilang ilawan. Naghihingalo na ang ilawan nila at mamamatay na. Basahin natin yung kasunod. Matthew 25:8-9. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng mga matatalino. Anong ginawa ng mga hangal na dalaga? Humingi sila ng oil sa mga matatalino. Nanghihiram sila. Pero hindi nila yon pwedeng hiramin. Hindi dahil selfish ang mga wise na dalaga na ito, kundi dahil may spiritual reality na personal. Ang oil ay larawan ng inward readiness natin. Larawan ito ng tunay na pananampalataya at personal relationship natin sa Panginoong Hesus. Hindi ito pwedeng ipasa basta-basta. Kaya kaibigan, do not borrow someone else's spiritual life. Hindi sapat na present ka sa church, present ka sa mission group meeting nyo, family devotion, o Christian community. Kundi kailangan personal mong kilala ang Panginoong Hesus. Kailangan may sarili kang oil o langis. Ang point ng Panginoong Hesus ay may mga bagay sa spiritual life na hindi pwedeng hiramin. Hindi mo pwedeng hiramin ang pananampalataya ng iba. Hindi mo pwedeng hiramin ang repentance ng iba. Hindi mo pwedeng hiramin ang relationship ng iba sa Panginoong Hesus. Naku, hiramin ko nga yung relationship ng pastor ko sa Panginoong Hesus kasi nakita ko close na close sila. No, hindi mo pwedeng gawin yon. Pwedeng tulungan ka ng leader mo. Pwedeng ipanalangin ka ng pastor mo. Pwedeng i-encourage ka ng mission group mo. Pwedeng turuan ka ng parents mo. Pero hindi sila pwedeng sumampalataya para sa iyo. Hindi ako pwedeng sumampalataya para sa iyo, kaibigan. Hindi sila pwedeng magsisi para sa iyo din. Hindi sila pwedeng magkaroon ng personal relationship sa Panginoon para sa iyo. Kaya nga kung iniisip mo na ang damot naman ng mga wise na dalaga, bakit hindi sila nag-share? Kaibigan, ng oil dito ay hindi parang pagkain na pwedeng hatiin. Ang oil dito ay larawan ng personal spiritual reality na pagdating ng panahon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi sapat na sabihin, Lord, kasama ko naman sila Christian family naman kami. Active naman ng leader ko. Lord, nakaka-attend din naman ako kahit paano. Nagpipray naman asawa ko, Lord, kasama na ako doon, di ba? Lord, nasa church naman ako pag Sunday. No, hindi kaibigan. Ang tanong natin lagi sa ating sarili ay, may sarili ba akong oil? Kilala ko ba talaga ng malalim at personal ang Panginoong Hesus? Nararanasan ko ba ang pananahan niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito? Excited ba ako araw-araw na maggugol ng panahon sa presensya ng Panginoong Hesus? Nakikita ba ng mga tao sa paligid ko na ang Panginoong Hesus ay nabubuhay talaga sa akin? Kaibigan, kung ang sagot mo sa mga tanong na ito ay hindi, ay tinatawag ka ng Panginoong Hesus ngayon na lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka at isuko ang iyong buhay sa Kanya ngayon, habang may time pa. Habang naririnig mo pa ang salita niya sa iyo, ay manampalataya ka na sa Kanya. Kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw niyan dumating yung araw na saka ka palang hihingi ng oil kung kailan huli na. Do not borrow someone else's spiritual life. Personally, come to Jesus. Personally, trust Him. Personally, walk with Him. Alam mo, sa Acts 19, ay mabasa natin doon na gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit, alam mo, ay dinala sa mga may sakit. At ano nangyari? Gumaling ang mga ito. At lumayas ang masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. At marahil humanga ang mga anak ni Siba kay Pablo. At naisip nila na magagawa natin ang ginagawa ni Pablo. Gagamitin lang natin ang pangalan ng Panginoong Hesus.
Kaya tuloy, sabi nila, Acts 19:13, pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Grabe, no? Pakinggan mo ito. Hindi nila sinabi, sa pangalan ng Panginoong Hesus na kilala ko at Panginoon. No, hindi yun ang sinabi. Kasi wala naman silang relasyon sa Panginoon. At hindi sila kilala ng Panginoon. No, hindi yun ang sinabi kasi wala naman silang relasyon sa Panginoon. Kaya sabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Nakakalungkot kasi alam nila ang mga lengguwahe ng pananampalataya. Alam nila na powerful ang pangalan ng Panginoong Jesus. Alam nila na may authority si Pablo. Pero ang problema, nanghihiram lang sila ng authority. Nanghihiram lang sila ng faith. Kaya, tingnan mo, kung ano ang sabi sa kanila ng masamang espiritu na pinapalayas nila, Acts 19:15-16, subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Mga kapatid, pwedeng sabihin ng isang tao, kilala ko ang pastor ko, active ang leader ko, prayerful ang asawa ko, Christian ang parents ko, kasama ako sa mission group. Pero ang tanong ng Diyos ay hindi kung sino ang kasama mo. Ang tanong, kilala ka ba ng Panginoong Yesus? At kilala mo ba siya personally? Sabi ni Charles Spurgeon, many have a name to live, but have not the life of God within their souls. Ang ibig sabihin, may mga tao mukhang buhay spiritually, pero wala pala ang buhay ng Diyos sa loob nila. May pangalan, may appearance, may ilawan, pero walang langis o oil. Kaya dito kailangan tayong maging honest. Kasi sa church culture, minsan madaling matutunan ang galawan ng pagiging Christian. Alam mo kung kailan ka tatayo, kailan ka uupo, kailan ka sasagot ng amen, kailan ka mag-share, kailan ka magta-type ng praise God sa reply mo sa social media. Pero ang tanong pag uwi mo, may personal conversation ka ba sa Panginoon? Kapag walang nakatingin, sumusunod ka ba sa Panginoong Yesus? Kapag hindi ka pinapaalalahanan ng leader mo, binubuksan mo ba ang Bible? Kapag may temptation, lumalaban ka ba dahil mahal mo ang Panginoon? Kapag nagkasala ka, lumalapit ka ba agad sa Diyos para magsisi? Kaya nga nakakatakot kasi may mga bata na lumaki sa Christian family. Active ang parents, worship team si mommy, ministry leader si daddy. Bata pa lang alam na niya ang mga Christian songs, Bible stories. Kapag tinanong siya, Christian ka ba? Sagot niya, oo, kasi Christian family kami. Pero habang lumalaki, nare-realize niya, sandali, alam ko ang church culture, pero kilala ko ba talaga ang Panginoong Yesus? Nagsisi na ba talaga ako? Nagtiwala na ba talaga ako sa Kanya? O nakasakay lang ako sa faith ng family ko? Mga kapatid, Christian family is a blessing. Pero hindi nito pinapalitan ang personal repentance and faith. May nagsabi, God has no grandchildren, only children. Hindi ka anak ng Diyos dahil anak ka ng Christian parents mo. Nagiging anak ka ng Diyos dahil nanampalataya ka at tinanggap mo ang Panginoong Yesus by faith. Kaya tingnan natin ang puso natin. Minsan, ganito ang signs na nanghihiram lang ang isang tao ng spiritual life ng iba. Number 1, umaasa siya sa prayer life ng pastor, leader, asawa o magulang. Pero bihira siyang personal na manalangin sa Diyos. Nakikinig siya sa sermon, devotion o group sharing pero hindi niya personal na binubuksan ang Bible para makinig sa Diyos. Sumusunod siya sa church activities pero hindi niya personal na sinusunod ang Panginoong Yesus sa private life niya. Ang identity niya ay nakabase sa Christian family, church attendance o ministry involvement, pero hindi malinaw kung personally ay nagtiwala na siya sa Panginoon. Marunong siya sa mga Christian words tulad ng blessed, faith, grace at amen, pero wala itong tunay na epekto sa choices, sa character at obedience niya.
Umaasa siya na okay siya spiritually dahil active ang mga taong nasa paligid niya, pero hindi niya chine-check ang sariling puso sa harap ng Diyos. Kapag may crisis, temptation o spiritual pressure, lagi siya naghahanap ng iba na bubuhat sa kanya. Pero hindi niya natutunang lumapit mismo sa Panginoong Yesus. Kaibigan, do not borrow someone else's spiritual life. Kung palaging iniisip mo, kailangan i-feed nila ako, i-feed ako ng pastor, i-feed ako ng group leader ko, at ikaw hindi ka natututong magpakain ng sarili mo, kaibigan, baka nanghihiram ka lang ng spiritual faith. Kaya nga kung nare-realize mo na hiram lang pala ang faith mo, ay lumapit ka sa Panginoon ngayon. Manampalataya ka ngayon sa Kanya at sumunod. Bakit? Because borrowed faith may look okay while you are with others. But when you stand before Jesus, only a personal relationship with Him will matter.